Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Papa! Di ba doktor ka? Pero in my assessment, wala, hindi siya pwede mag-survive sa surgical table. Narito na nga ang ating mga karagdagang aabangan sa abot kamay na pangarap. Agad ngang sumugod itong si Giselle at RJ sa Eastridge nang malaman niya mula dito kay Annalyn na dadalhin niya ang kanyang lolo Pepe dito nga sa Eastridge Hospital nang sa ganon ay magamot ito. At dito naman napayakap ng husto itong si Giselle sa kanyang ama at ganon din itong si RJ at nakiusap naman itong si Giselle dito kay Annalyn na gawin ang lahat upang gumaling itong si Don Pepe at malaman nila kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Kaya naman agad nagsuggest itong si Annalyn dito kay Doc Carlos na siya mismo ang gagamot sa kanyang lolo Pepe. Nung una ay tumutol pa itong si Carlos at wala na rin itong magawa dahil sa sinabi rin dito ni Doc Lyndon Javier na may karapatan din itong si Annalyn na gumamot dito sa kanyang lolo. Kaya agad ngang inihanda ni Annalyn ang kanyang sarili at ganun din itong si Carlos at Doc Lyndon para sa operasyon dito kay Don Pepe. At dito naman nabalitaan ni Zoe na nasa Eastridge nga itong si Don Pepe at gagamutin. At tila nagpanik naman itong si Zoe at kinausap ni Moira na ano daw ang pwede nilang gawin dahil alam nito na doktor din itong si Zoe. At dito naman na sinabi ni Zoe na hindi magtatagumpay ang operasyon dahil malabo na nga ito na mabuhay pa itong si Don Pepe dahil sa malalim na kinahuhulugan nito sa bangin. At hindi naman makampante itong si Zoe at itong si Moira kaya agad silang pumunta sa Eastridge. At dito naman nagpang-abot itong si RJ at itong si Moira kaya sinalubong niya ito at hinawakan itong si Moira at tinanong kung kasabwat ba siya dito ni Balahadja. At wala nang magpapatunay dahil na paslang nga ng mga pulis itong si Balahadja nang ito'y nagkaenkwentro. At dito naman na sinabi ni Zoe na wag daw saktan ng kanyang ina dahil wala daw itong kinalaman sa nangyari dito kay Don Pepe dahil sa pagsisinungaling nga dito ni Zoe. At wala ang kaalam-alam ang mga ito na may sugat din itong si Zoe na nasa braso. At hindi nga halata dahil mahaba nga itong sinusuot ngayon ni Zoe. At dito naman nakampante itong si Annalyn at dito sinasabi niya sa kanyang sarili na ayaw na daw niya maulit ang nangyari sa kanyang ninong Cremuel noon na hindi siya nagtagumpay sa operasyon. Kinakailangan labanan daw ni Annalyn itong kanyang takot na baka mapahamak itong kanyang lolo Pepe. Kaya buong tapang na ginawa at hinarap ni Annalyn ang operasyon hanggang sa matagumpay ang kanilang naging resulta. At dito naman na dinalaw ni Annalyn itong si Don Pepe at sa hindi inaasahan ay nakapagsalita nga ito at tinanong dito ni Annalyn kung aksidente ba ang nangyari dito sa kanyang pagkahulog sa bangin. At ang sagot naman dito ni Don Pepe sa kanila na hindi aksidente ang nangyari sa kanya dahil sinadya siyang itinulak dito ni Zoe dahil sa nalaman ni Don Pepe ang lahat ng mga sikreto nila ni Moira at Zoe lalo na itong tungkol sa tunay na pagkatao ni Zoe na hindi siya ang tunay na anak ni RJ at ang kanyang tunay na ama ay walang iba kundi itong si Carlos. Lahat nga sila ay nagulat sa mga nalaman mula dito kay Don Pepe. Subalit hindi pa nga lubos na magaling itong si Don Pepe dahil may mga balakid pang nakaabang sa kanya dahil hindi rin hahayaan ni Carlos na mabuhay nga itong si Don Pepe dahil ito ay ikakasira ng kanilang pagsasama dito ni Lynette kapag nalaman nito ang tungkol sa sikreto na anak nga ni Carlos itong si Zoe. At hindi naman mapigilan na malaman ito dahil nga alam ni Don Pepe ang mga sikreto. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.